Kung ayaw niyong masaktan, sumunod kayo sa gusto ko! Pero Mayor, mali ka. Dapat pakinggan mo rin ang sinasabi namin. Mukhang matigas na ang mga tao dito, Mayor. Di na nakikinig sa sinasabi mo. Dapat yatang bigyan mo sila ng leksyon para madala. Sinabi ko na sa inyo, tigilan nyo na ang inyong kasamaan. Sabing tama na, husto na ang inyong kasakiman. Pagsisisihan niyong hindi niyo ako sinunod, ipaparamdam ko sa inyo ang aking galit. Sa isang liblib na baryo sa tabi ng dagat, naninirahan ang mag-amang sina Dalia at Raul. Simula pagkabata, si Raul na ang kinagis ng magulang ni Dalia. Iniwan na kasi sila ng kanyang asawa. Nang ipanganak niya si Dalia, umalis ito at nagtungo sa Maynila para magtrabaho. Pero simula noon, hindi na ito nagpakita pa kay Raul. Nabalitaan niya na lamang na may pamilya na ito sa Maynila. Sa paglipas ng panahon, nagawa ni Raul na mapalaki ng maayos ang kanyang anak. Tay, kumusta po ang pagpalaot mo ngayon? Anak, maayos naman. Kaunti lang ang huli ngayon eh. Pero sapat na rin para sa ating hapunan. Mabuti naman po, Tay. Gusto ko sanang sumama sa inyo bukas. Oh, wag na anak. Dedikado sa laot, lalo na sa isang batang babaeng tulad mo. Pero Tay, gusto ko pong matuto para naman makatulong din ako sa inyo. Huwag kang magalala, Dalia. Ang mahalaga ay ang pag-aaral mo. Mas gusto kong matuto kang bumasa at sumulat kaysa humawak ng lambat. Sa kabila ng simpleng pamumuhay nila, masaya si Dalia. Kahit na hindi marangya ang kanilang tahanan, isang maliit na kubo sa gilid ng dalampasigan ay puno naman ito ng pagmamahal at pag-aaruga ni Raul. Araw-araw, nagigising si Dalia sa tunog ng alon at amoy ng alat ng dagat. Isa siyang batang mahilig maglaro sa baybayin, kinakausap ang mga alon at tinutuklas ang iba't ibang kabibe sa dalampasigan. Tay, tingnan niyo po ito. Ang ganda ng kabibing to. Kulay pula. Aba, bihira ang ganyang klase, anak ah. Baka may mutya yan. Mutya? Ano po yun? Sabi ng matatanda, may ilang kabibi raw na may taglay na hiwagang makapagbibigay ng swerte. Talaga po? E paano kung may mutya nga ito? O edi, swerte ka anak. Pero tandaan mo, ang tunay na swerte ay hindi nakukuha sa kabibe, kundi sa sipag at tiyaga. Natawa si Dalia, ngunit hindi niya mapigilang mapaisip sa sinabi ng kanyang ama. Hawak-hawak ang pulang kabibe, naglaro ang kanyang imahinasyon. Gayunpaman, ang kabibing nakuha niya ay simple lang, gaya ng iba. Wala itong mahika, gaya ng kanyang inaasahan. Kinabukasan, habang naglalakad si Dalia sa dalampasigan, narinig niya ang usapan ng kanilang mga kabaryo. Narinig niyo na ba? Iba na ang mayor natin. Si Mayor Onyok na raw ang namumuno. Ay, oo nga. At pinalitan na rin ng kapitan. Si Kapitan Dado na ang bago. Sana naman ay mas maayos siya kaysa sa dati. Dahil sa narinig, napaisip si Dalia. Nang umuwi siya sa kanilang kubo, agad siyang nagtanong sa kanyang ama. Tay, totoo po bang may bago na tayong mayor? Oo anak, at mukhang maigpit siya sa mga mangingisda eh. May bago raw siyang patakaran. Hindi nagtagal, naramdaman ng buong baryo ang tunay na kulay ni Mayor Onyok at Kapitan Dado. Simula ngayon, bawal ng mangisda nang walang permiso mula sa munisipyo. Pero Kap, matagal na kami nangingisda rito. Dito kami nabubuhay. Wala akong pakialam. Sumunod kayo o di kaya mayas kayo sa baryong ito. Nagpanting ang tenga ni Raul nang marinig ito. Umuwi siya at kinausap si Dalia. Dalia, nak, mas mahirapan tayo ngayon ah. Kailangan magbayad ng mahal para lang makapangisda. Pero Tay,
Paano po tayo makakabili ng pagkain kung bawal na kayong mangisda ng basta-basta? Hindi ko nga alam anak eh. Pero hindi ako papayag na magutom tayo. Lalong lumala ang sitwasyon nang magsimulang kumuha ng parte sa kita ng mga mangingisda ang bagong namumuno. Bawat huling isda, 40% sa amin. Yan ang bagong patakaran ni Mayor Onyok. Hindi po patas yan. Ang mga mangingisda ang nagpapakahirap sa laot. Wala kayong magagawa. Ayaw nyo sumunod. Hindi na kayo makakapangisda kailanman. Dahil dito, maraming pamilya ang nagutom. Kabilang na sina Raul at Dalia. Tay, hindi po ba natin kayang labanan sila? Mahina tayo anak. Pero hindi ibig sabihin na dapat tayong sumuko. Ngunit sa kabila ng pangaapi, may lihim na sumisibol sa puso ni Dalia. Isang matinding determinasyon na baguhin ang sitwasyon ng kanilang baryo, kahit pa alam niyang wala siyang magagawa. Lumipas ang mga araw at lalo pang lumala ang sitwasyon sa baryo. Mas dumadami ang nagugutom at ang mga mangingisda ay napipilitang ibenta ang kanilang mga bangka dahil wala na silang kita. Marami ang sumubok na magreklamo sa munisipyo pero tila walang nakakarinig sa kanilang hinaing. Isang gabi, nagising si Dalia sa malakas na sigawan sa labas. Mabilis siyang bumangon at tinungo ang pinto. Tay, ano yun? Hindi ko alam anak. Manatili ka rito. Ngunit hindi napigilan ni Dalia ang kanyang sarili. Sumilip siya sa labas at nakita ang mga tao na nagkukumpulan sa gitna ng plaza. Nang makalapit siya, bumungad sa kanya ang bangkay ni Mang Ernesto, isa sa pinakamatandang mangingisda sa baryo. May sugat ito sa ulo at tila pinahirapan bago pinatay. Diyos ko! Si Mang Ernesto! Sinong gumawa nito? Biglang dumating si Kapitan Dado kasama ang ilang armadong tauhan. Makinig kayong lahat. Ganyan ang mangyayari sa sino mang susuway sa nais ni Mayor Onyok. Nakatingin ang mga tao, nanginginig sa takot. Pero wala namang ginagawang masama si Mang Ernesto Sumubok siyang magsuplong sa gobyerno sa labas ng baryo. Akala niya makakalusot siya. Nagpakawala ng putok ng baril ang isa sa mga tauhan ni Kapitan Dado sa ere, dahilan para magsigawan ang mga tao. Wala nang susunod sa yapak ni Mang Ernesto. Paliwanag ba? Walang sumagot. Lahat ay namumutla sa takot. Dapat lang. Kung ayaw niyong matulad sa kanya, manahimik kayo at sumunod sa utos. Kasabay nito, tinapon ng kanyang tauhan ang bangkay ni Mang Ernesto sa lupa na parang basura. Napapikit si Dalia, nanginginig sa galit at takot. Alam niyang hindi niya na ito kayang tiisin. Habang nagkakagulo ang mga tao, bumalik siya sa kanilang bahay. Tumitig siya sa pulang kabibe na nakuha niya noon sa dalampasigan at iniisip niya na sana ay mayroon yung kapangyarihang taglay para mapigilan niya ang kasamaan na bumabalot sa kanilang baryo. Tay, hindi ko na po kaya. Kailangan nating gumawa ng paraan. Dalia, anak, huwag kang padalos-dalos. Delikado. Pero tay, kung hindi tayo kikilos, paano ang kinabukasan natin? Paano ang baryo natin? Hindi agad nakasagot si Raul. Alam niyang may punto ang anak niya, pero alam din niyang hindi basta-basta lalaban kay Mayor Onyok at Kapitan Dado. Anak, kung may gagawin tayo, kailangan sigurado tayo. Dahil kapag sumablay, buhay natin ang magiging kapalit. Napatingin si Dalia sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ngunit sa kanyang puso, may umuusbong na tapang na hindi pa niya naramdaman noon. Sa loob ng kanilang kubo, nagtipon sina Raul, Domeng at ilang matatanda sa baryo. Lahat sila ay takot, ngunit desididong gumawa ng paraan.
Kailangan nating makarating sa pinakamataas na opisina ng gobyerno. Hindi tayo papakinggan dito. Pero kung makakarating tayo sa gobernador o kahit sa Maynila, baka may tumulong sa atin. Tama ka, Raul. Hindi tayo pwedeng manatili sa takot habang inaapi tayo. Pero paano tayo makakalusot? Binabantayan tayo ng mga tauhan ni Dado. Kaagad na napaisip si Raul sa sinabi ni Doming. Kailangan may lumabas sa baryo nang hindi nila napapansin. Gagamitin natin ang bangka ni Mang Isko. Tahimik lang ang makina nun. Habang nag-uusap ang mga ito, tahimik na nakikinig si Dahlia at agad na sumingit sa usapan ng mga matatanda. Tay, sasama po ako. Hindi, Dahlia. Mas ligtas ka rito. Saka hindi ka dapat nakikialam sa mga usaping pagmatanda. Tay, wala nang ligtas dito. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Hindi ko rin kayang manood lang sa inyo. Kahit bata pa ako, alam kong mali ang ginagawa nila. Mas pakikinggan ako ng mga nasa itaas dahil bata ako. Natahimik sila Raul sa sinabi ng kanyang anak. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon ng buo, biglang may narinig silang sumigaw sa labas. Hoy! Buksan nyo to! Alam naming may binubuo kayong plano laban sa kapitan at mayor! Nakatingin silang lahat, napalunok si Raul at alam nilang huli na ang lahat. Agad na hinila si Raul, maging si Dahlia at iba pa nilang mga kasama papunta sa plaza. Nakita nilang naroon na sina Mayor Onyok at Kapitan Dado, kasama ang kanilang mga armadong tauhan. Kung ayaw niyong masaktan, sumunod kayo sa gusto ko! Pero Mayor, mali ka. Dapat pakinggan mo rin ang sinasabi namin. Mukhang matigas na ang mga tao dito, Mayor. Di na nakikinig sa sinasabi mo. Dapat yata bigyan mo sila ng leksyon para madala. Lumingon si Kapitan Dado sa kanyang mga tauhan at agad na nagtanong si Mayor Onyok. Sino ang leader ng planong ito? Walang sumagot. Nakayuko lamang sina Raul at Dahlia. Ngunit ilang sandali ang lumipas, humakbang si Aling Lourdes palapit sa mayor. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagplano at ang leader nila para pabagsakin ka. Nagulat sina Raul at Dahlia, maging ang iba pa nilang kasama sa sinabi ni Aling Lourdes. Dali-daling nagsalita si Dahlia upang ipagtanggol si Aling Lourdes. Hindi siya. Kayo ang may kasalanan. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Mayor Onyo. Pinaluhod si Aling Lourdes sa harapan ng lahat. Patayin ang sinumang susuway! Isang suntok ang tumama sa mukha ni Aling Lourdes. Kasunod ang isa pang sipa sa sikmura. Hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Duguan. Nanginginig. Ngunit hindi bumibitaw sa kanyang paninindigan. Sinasabi ko sa inyo, tigilan niyo na ang inyong kasamaan. Tingnan mo yung matandang yan, Dahlia. Matapang. Pero anong napala niya? Isang malakas na hampas ng baril ang tumama sa ulo ni Aling Lourdes. Dumanak ang dugo sa lupa at unti-unti siyang nawalan ng malay. Puno ng takot at galit ang nararamdaman ng mga tao. Ngunit walang nangahas na lumapit. Sabing tama na. Gusto na ang inyong kasakiman. Pagsisisihan niyo na hindi niyo ako sinunod, ipaparamdam ko sa inyo ang aking galit. Nanginginig si Dahlia habang nakatitig kay Aling Lourdes. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ngunit alam niyang wala silang magagawa. Isa lamang siyang bata. Mahina, walang laban sa kasamaan ni Mayor Onyo at Kapitan Dado. Sa harapan ng lahat, tinutukan ng baril si Aling Lourdes. Huling pagkakataon. Matututo na ba kayo? O kailangan pang ulitin ito? Hindi mo ko matatakot, Mayor. Isang araw, ikaw naman ang huhusgahan. Wala lang husga-husga. Tapos na ang oras mo, matanda. Isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Bumagsak si Aling Lourdes sa lupa. Walang sumigaw,
at walang kumilos. Lahat ay takot na takot. Natulala sa katawan ng matandang ngayon ay naliligo sa sariling dugo. Hindi! Hindi! Pinilit niyang lumapit pero hinawakan siya ni Raul. Anak, wag! Ngunit hindi pa tapos ang bangungot na yon. Lumapit si Kapitan Dado kay Raul at tinapunan nito ng matalim na tingin. Ikaw naman, Raul. Ikaw ang sumunod sa pamunuan. Pero anong ginawa mo? Sumama ka pa sa mga traidor. Wala kaming ginagawang masama. Ang gusto lang namin ay katarungan. Isang malakas na suntok ang lumapat sa mukha ni Raul at napaluhod siya sa lupa. Tama na! Huwag niyong sakdan ng tatay ko! Ngunit hindi siya pinakinggan. Patuloy na sinaktan si Raul ng mga tauhan ni Kapitan Dado. Nagkulay dugo ang mukha ni Raul, ngunit hindi siya sumigaw o nagmakaawa. Kahit nang patuloy siyang binubugbog, nananatili siyang tahimik. Dapat matuto ang lahat ng tao dito. Wala kayong laban sa amin. Napahawak si Dalia sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang matinding takot at galit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumaban. Pero iniisip niya kung paano. Isang hamak na bata lang siya. Lumuhod na si Raul sa lupa. Sumusuka ng dugo at nanghihina na. O Raul, natuto ka na ba? Hindi habang buhay. Kayo ang nasa itaas. Napikon si Kapitan Dado sa sinabi ni Raul. Isa pang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Dahilan para bumagsak si Raul sa lupa. Tama na yan! Tapon na yung bangkay at pauwiin na yung mga yan. Alam na nila ang dapat gawin. Dahan-dahang lumapit si Dalia sa ama niya at napaiyak na lamang. Tay, gumising ka na po. Narinig niya ang mahinang paghinga ng kanyang ama. Mahina man, pero alam niyang buhay pa ito. Ngunit sa puso ni Dalia, isang bagay ang nagbago. Kasabay ng luha at takot na bumalot sa kanya, isang bagong apoy ang sumiklab sa kanyang puso. Isang pangakong darating ang araw na ipaghihiganti niya ang lahat ng kawalang katarungan sa kanilang baryo. Pagkatapos ng karumal-dumal na nangyari kay Aling Lourdes, kaagad na nagtulungan ang mga tao sa baryo upang mabigyan siya ng maayos na libing. Tahimik ang lahat habang hinuhukay ang kanyang huling hantungan. Ang ilan ay patagong lumuluha, ang iba naman ay nakayuko, hindi makatingin sa katawan ng matandang babae na minsang nagsilbing ina sa lahat. Habang abala ang iba sa paghahanda ng libing, inasikaso naman ng ilan ang sugat ni Raul. Raul, magpahinga ka muna. Maswerte ka at buhay ka pa. Maswerte? Wala nang swerte sa baryong ito, inang. Habang nagpapahinga si Raul, nasa tabi niya si Dalia. Tahimik, ngunit makikita ang galit sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng araw na yon, tuluyang naglaho ang tapang ng mga taga-baryo. Ni isa sa kanila ay hindi na nangahas na lumaban. Lahat sila ay takot. Kahit gustuhin nilang ipaglaban ang kanilang karapatan, wala silang nagawa kung hindi ang sumunod sa nais ng kanilang kapitan at mayor. Dahil kung sino man ang sumuway, tiyak na mamamatay. Hanggang isang araw, biglang nagkagulo sa harapan ng bahay ni Domeng. Domeng! Halika rito! Mabigat ang hakbang ni Domeng habang papalapit kay Kapitan Dado. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang maliit na halaga ng pera. Pasensya na po. Ito lang ang kaya kong ibigay. Kinuha ng tauhan ang pera at agad na ibinigay kay Kapitan Dado.
Nang makita ito ng kapitan, agad siyang napangisi. Ano ito, Domeng? Barya? Kap, ito lang po talaga ang kinita ko. Pasensya na po, babawi na lang ako sa susunod. Dodoblehin ko na lang. Huwag niyo lang ako saktan. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng kapitan. Agad na umalingaw-ngaw ang sigaw ng kapitan at isang malakas na sampal ang natamo ng matanda. Napahandusay si Domeng sa lupa. Wala akong pakialam kung malit ang kinita mo. Kailangan mong bayaran ng para sa amin. Sinubukan ni Domeng bumangon, ngunit isang malakas na tadyak ang tumama sa kanyang tiyan. Di mo ba naiintindihan, Domeng? Kapag wala kang pera, bugbog ang kapalit. Dodoblehin ko naman sa susunod. Pakiusap. Tama na. Wala akong pakialam. Sinusuway mo na ako. Baka gusto mo nang sumunod kay Aling Lourdes. Halos hindi na makagalaw si Domeng. Duguan at mahina, pero walang sino man sa baryo ang nangahas na lumapit. Alam nilang kung makikialam sila, sila naman ang susunod na pahihirapan ng walang hiyang kapitan. Samantala, sa loob ng kanilang bahay, tahimik na pinapanood ni Dahlia ang nangyayari. Hindi siya sumigaw at hindi siya umimik. Pero sa loob ng kanyang puso, isang matinding galit ang kanyang nararamdaman. Alam niyang hindi na pwedeng magpatuloy ang kasamaan ng mga namumuno sa kanila. Alam niyang darating ang araw na sila naman ang magpapataw ng hustisya sa mga ito. At sa isipan ni Dahlia, sa araw na yon, walang sino man ang makakatakas. Matapos bugbugin si Domeng, umalis na sina Kapitan Dado. Bit-bit ang maliit na halagang pilit na ibinigay ng kawawang lalaki. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang matinding takot at galit ng mga taga-baryo. Samantala si Dahlia naman ay nakatayo sa gilid, nakatitig sa duguang si Domeng. Napapikit siya ng mariin. Pinipigilan ang luha at puot na nararamdaman. Salamat sa kahit sinong may malasakit pa sa akin. Kaagad siyang nilapitan ni Raul at tinulungan. Wala silang awa. Pero, Domeng, wala tayong magagawa kundi ang sundin ng kanilang nais. Hanggang kailan tayo magiging ganito, Raul? Hanggang kailan tayo magtitiis? Walang naisagot si Raul sa tanong ni Domeng. Si Dahlia naman ay nanatiling tahimik. Ngunit sa kanyang puso, isang apoy ang unti-unting lumalagablab. Ilang araw ang lumipas, nagtungo si Dahlia sa paborito niyang tambayan sa likod ng kanilang bahay, kung saan tanaw ang malawak na dagat. Malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Doon niya ibinuhos ang kanyang sama ng loob. Bakit ganito? Bakit wala kaming magawa? Sana may paraan para maprotektahan ko sila. Sana may kakayahan ako para ipagtanggol ang aking mga kabaryo. Sumalampak siya sa buhangin. Niyakap ang kanyang mga tuhod habang nakatitig sa mga alon. Tahimik ang lugar at walang katao-tao. Hanggang sa bigla na lang siyang may narinig na tinig mula sa malayo. Dahlia, hiling mo ba talaga yan? Nanlaki ang mga mata ni Dahlia. Napatingin siya sa paligid. Hinahanap ang pinagmula ng tinig. Ha? Sino yan? Nagtanong siya, ngunit walang sumagot. Tumayo siya, luminga-linga. Pilit hinahanap ang sinumang nagsalita, ngunit walang tao. Hanggang sa may mapansin siyang isang bagay sa buhangin, isang pulang kabibe. Dahan-dahan niya itong dinampot. Makinis ito at kakaiba ang kinang. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may bumubulong sa kanya. Hinawakan niya ito ng mahigpit at inilagay sa kanyang bulsa.
Pagdating niya sa kanilang tahanan, isang sigawan ang kanyang narinig. At nakita niyang nagkakagulo. Nagmadali siyang tumakbo at pagdating niya sa harap ng kanilang kubo, nanlaki ang kanyang mga mata. Binubugbog ng tauhan ni Kapitan Dado ang kanyang ama. Si Raul, halos hindi na makatayo, duguan ang mukha at nanginginig ang buong katawan. Raul, akala ko yung matalino ka. Dapat na naming dapat magbayad ka ng sapat eh. Ano ito? Itinaas ng isang tauhan ang barya-baryang ibinibigay ni Raul. Wala pang kalahati, Kap. Ito lang ang kaya kong ibigay. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo kayang pigain ng wala eh. Isang suntok pa ang dumapo sa kanyang sikmura at napaluhod si Raul sa sakit. Samantalang si Dalia, nakita niya ang nangyayari at nanginginig siya sa galit. Tigilan niyo ng tatay ko! Lumapit siya, itinulak ang pinakamalapit na lalaki at laking gulat ng lahat nang tumilapon ang mga ito ng ilang metro palayo. Nagulat si Kapitan Dado. Maging ang kanyang mga tauhan ay napaatras, nagtataka at hindi makapaniwala. Si Raul, kahit mahina, ay napatingin sa kanyang anak nang may pagtataka. Si Dalia naman, nakatingin sa kanyang sariling mga kamay habang naghahabol ng hininga. Anong nangyari? Napatitig si Kapitan Dado kay Dalia, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang mga tauhan na dati sanay sa pananakit at pananakot ay nakahandusay na ngayon sa lupa. Dinadaing ang sakit na kanilang natamo mula kay Dalia. Anong kababalaghan ito? Bata ka lang, pero... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Isa sa kanyang tauhan ang sumubok na bumangon at sumugod muli kay Dalia. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang mabilis na sipa ang dumapo sa kanyang tiyan. Lumipad ang lalaki sa ere bago bumagsak ng malakas sa lupa at nawala ng malay. Nanlaki ang mga mata ng iba pang tauhan. Kap! Hindi ito normal! Hindi ito pangkaraniwan! Isa pang tauhan ang sumubok na lumapit. Ngunit bago pa man ito makadikit kay Dalia, mabilis itong itinulak ng bata gamit ang isang kamay at tumilapon ito ng ilang metro palayo. Mabilis ang lahat ng pangyayari. Kahit ang mga kabaryo nila ay hindi makapaniwala sa ipinamalas ng bata. Si Kapitan Dado na kanina'y mayabang at malakas ang loob ay agad na napaatras. Hindi niya maunawaan kung paano nagawa ng isang musmos ang ganong uri ng lakas. Umalis na tayo! Babalik tayo! Raul! Hindi pa tayo tapos dito! Mabilis na nagsitakbuhan ang kanyang mga tauhan. Iniwan ang duguan nilang kasamahan. Kasabay noon, umalis na rin si Kapitan Dado at bakas sa mukha niya ang takot at pangamba. Nagmamadali naman na pumasok si Dalia sa kanilang bahay. Hawak-hawak ang sugatang ama. Dahan-dahan niyang inalalayan si Raul sa kanilang papag. Napatingin ito sa kanya, puno ng pagtataka at hindi maipaliwanag na kaba. Anak, anong nangyari kanina? Tumitig sa kanya si Dalia. Halata sa bata na gulong-gulo rin ang kanyang isipan. Hindi ko rin alam, Tay. Basta na lang nangyari. Parang may kakaiba akong naramdaman. Hinawakan ni Raul ang kamay ng anak. Ang kamay na kanina lang ay tumulak at nagpatakbo sa mga tauhan ni Kapitan Dado. Dalia, hindi ito normal. Tay, ano man to, kailangan nating malaman kung ano talagang nangyari sa akin. Dahil sa takot at pagtataka, napatingin si Raul sa kanyang anak. Sa murang edad nito, napapaisip siya kung paano ito nagkaroon
ng ganoong lakas. At higit sa lahat, alam niyang malaki ang pagbabagong mangyayari. Kinaumagahan, isang malakas na pagkalampag sa kanilang pintuan ang gumising kay Raul at Dalia. Bago pa man sila makagalaw, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Mayor Onyok, kasunod si Kapitan Dado at ilan pang tauhan. Malamig ang tingin ni Onyok habang diretso niyang tinuro si Dalia. Ikaw! Halika rito! Hindi gumalaw si Dalia, pero bago pa siya makasagot, lumapit si Kapitan Dado at marahas siyang hinatak palapit sa Mayor. Huwag niyong idamay ang anak ko! Isang suntok mula sa isang tauhan ang nagpabagsak muli kay Raul. Agad na itinayo ni Kapitan Dado si Dalia sa harap ni Mayor Onyok. Mayor! Siya yun! Siya ang bumugbog sa mga tauhan ko kahapon. May kakaibang lakas ang batang yan. Huwag kang magpapadaig sa paawa niyang si Dalia! Naningkit ang mata ni Onyok. Pinagmasdan si Dalia mula ulo hanggang paa. Kakaibang lakas? Isang bata? Dado, wag mo akong gawing tanga. Totoo, Mayor. Kahapon isang tulak lang niya. Tumilapon ang mga tauhan ko. Sinipa niya si Kaloy. Lumipad ng ilang metro. Tinignan ni Mayor Onyok si Dalia. Halatang hindi naniniwala. Bigla niyang nilagay ang kamay niya sa leeg ng bata at sinakalito ng mahigpit. Hayop ka, Onyok. Pitawan mo ang anak ko. Ngunit walang awa si Mayor Onyok. Nagpatuloy siya sa pagpapahirap sa bata. Kung totoo ang sinasabi ni Dado, dapat kaya mong alisin ang kamay ko ngayon din. Hindi ba? Nanginginig si Dalia, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagpipigil. Alam niyang kung gagamitin niya ulit ang kanyang kakaibang lakas, mas lalo lamang silang mapapahamak. Kaya hindi siya gumalaw. Tiniis niya ang sakit. Tiniis niya ang hirap sa paghinga. Mas lalong hinigpitan ni Mayor Onyok ang pagkakasakal sa kanya, habang si Raul ay halos masiraan na ng bait sa galit. Wala na bang espesyal sa'yo, bata? Dado, mukhang guni-guni mo lang ang nakita mo. Nagulat si Kapitan Dado dahil tila nagbago bigla ang batang bumugbog sa kanila. Hindi, Mayor! Hindi ako nagsisinungaling! Maniwala ka! Siya yun! Saan naman namin makukuha itong pasa namin? Ngunit binitiwan na ni Mayor Onyok si Dalia na napahawak sa kanyang leeg at malalim ang paghinga. Dado, nasayang lang ang oras ko. Isang mahina at habak na batang babae lang ang nandito. Nasaan ang sinasabi niyo na malakas? Halos wala nang ayang magawa. Konting sipa ko lang naghina na. Muling tumawa ng malakas si Mayor Onyok bago humarap kay Raul. Raul, isa-isip mo ito. Ayokong makarinig ng kahit anong pagtatangka ng paghihibagsik sa baryong ito. Kung hindi, ikaw ang susunod kong papatayin. Tumingin siya muli kay Dalia bago lumingon kay Kapitan Dado. Balis na tayo! Wala naman akong napala dito. Nag-aalangan si Kapitan Dado pero wala siyang nagawa. Napilitan siyang sumunod kay Mayor Onyok habang patuloy na bumubulong sa sarili. Naiwang nakaluhod si Dalia sa lupa at pinipigilan ang luha. Niyakap siya ni Raul. Hindi pa rin makapaniwala sa ginawa sa kanyang anak. Anak, anong ginawa mo? Huminga ng malalim si Dalia bago tumingin sa kanyang ama. Tay, hindi pa itong tamang panahon. Alam ko na may dahilan kaya ako nabigyan ng kakayahan at hindi ko yun sasayangin. Sa loob ng kanyang puso, may isang bagay siyang tiyak. Hindi siya mananatiling mahina magpakailanman at may dahilan kung bakit siya nabigyan ng kakaibang lakas. Pagkaalis ni Mayor Onyok at Kapitan Dado, agad na binuhat ni Raul ang kanyang anak
papasok sa loob ng kanilang bahay. Kahit walang malalaking sugat si Dahlia, ramdam ni Raul ang sakit at hirap na tiniis nito. Naupo sila sa papag at hinaplos ni Raul ang buhok ng kanyang anak. Anak, hindi mo dapat yun ginawa. Baka lalo silang maghigpit sa atin. Tay, kung pinakita ko ang lakas ko, baka hindi lang tayo ang mapahamak, kundi pati ang ibang kabaryo natin. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kanilang bahay ng sandaling yun. Nagtaka si Raul at Dahlia sa biglang pag-ihip ng hangin. Ilang sandali lang ang lumipas, lumitaw ang isang liwanag sa gitna ng kanilang bahay, kasabay ng isang malambing, ngunit makapangyarihang tinig. Tama ang iyong ginawa, Dahlia. Mula sa liwanag, unti-unting lumitaw ang isang diwata. May mahahabang pilikmata ito, nakaputing kasuotan, at ang kanyang buhok ay tila ginintuang alon ng dagat. Nagkatinginan sina Raul at Dahlia. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ikaw, sino ka? Ako si Diwata Linang, tagapangalaga ng kabihasnan at katarungan. Dahlia, hindi aksidente ang nangyari sa'yo. Lumingon siya kay Dahlia at biglang nagliwanag ang pulang kabibe sa bulsa ng bata. Ang kabibing yan ay hindi isang ordinaryong kabibe. Ito ang susi sa iyong tunay na kapangyarihan. Simula ngayon, hindi mo na kailangang mamuhay sa takot. Talaga po? Diyos ko, pakinggan na sana ang aking dalangin. Biglang nagliwanag ang katawan ni Dahlia at lahat ng kanyang sugat ay biglang naghilom. Napatitig si Raul sa anak, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Isang himala. Salamat po, Diwata Linang. Ngunit ang kapangyarihan ay hindi sapat. Kailangan mong matutong gamitin ito sa tamang paraan. Simula nung gabing yon, tuwing sasapit ang dilim, lumilitaw si Diwata Linang sa likod ng bahay ni Dahlia, malapit sa dagat. Doon siya sinasanay sa pakikipaglaban at pagkontrol sa kanyang damdamin. Sa unang gabi ng pagsasanay, ipinakita ng diwata kung paano gumamit ng bilis at liksi. Huwag kang umasa sa lakas lamang. Ang tunay na mandirigma ay marunong umiwas. Pinatayo niya si Dahlia sa ibabaw ng isang malaking bato at inutusan niyang umiwas sa mga patak ng tubig na ipinapadala ni Diwata gamit ang kanyang kamay. Mabilis ang mga patak, pero sa una, laging natatamaan si Dahlia. Napakahirap po nito. Kung gusto mong maprotektahan ang iyong mga mahal sa buhay, hindi ka dapat sumuko. Sa mga sumunod na gabi, natuto si Dahlia ng iba't ibang paraan ng pakikipaglaban. Pagtakas sa patibong, pinaaakyat siya sa matataas na puno gamit ang kanyang sariling bilis. Tinuruan din siya ng pagkontrol ng lakas. Pinaputol sa kanya ang isang matigas na sanga gamit ang isang suntok. At higit sa lahat, ang pakikiramdam sa enerhiya ng kabibe. Natutunan niyang maramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa pulang kabibe na naging daan upang lumakas siya sa tamang oras. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Raul ang anak mula sa malayo, hindi niya maiwasang mapaluha. Napakabilis mong lumaki, anak. Hindi ko akalain na ganito ang iyong magiging kapalaran. Alam niyang hindi na maiiwasan ang kapalaran ng kanyang anak dahil si Dahlia na mismo ang magiging pag-asa ng kanilang baryo. Sa loob ng maraming linggo, isang misteryo ang bumalot sa baryo. Tuwing sinasaktan o ninanakawan ng mga tauhan ni Mayor Onyok
ang mga kabaryo ni Dahlia. Isa-isa silang naglalaho at natatagpo ang bugbog sarado sa labas ng kanilang mga bahay at walang matandaan. May ilan pang natagpo ang patay sa tabing dagat. Hindi nila alam kung sino ang may kagagawan. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, mas lalo silang natatakot lumabas at gumawa ng kasamaan. Hindi nagtagal, nakarating kay Mayor Onyok ang balita. Nasa loob siya ng kanyang malaking bahay habang nakaupo sa kanyang trono. Isang upuang yari sa pinakintab na kahoy na nakuha niya sa isa sa mga kabahayan ng kanyang mga kabaryo. Ilang sandali ang lumipas, biglang pumasok si Kapitan Dado. Pawisan at halatang kinakabahan. Mayor! Marami na pong nawala sa mga tauhan natin. Hindi natin alam kung sinong gumagawa nito. Anong klaseng balita yan? Ang ibig mo sabihin, may lumalaban sa atin. Oo, Mayor. Pero hindi natin alam kung sino ang alam lang namin tuwing gabi ito nangyayari. Tumayo si Mayor Onyok at hinampas ang mesa sa galit. Walang sino mang may lakas ng loob na kalabanin ako. Huminga siya ng malalim, saka lumingon kay Kapitan Dado. At kung may isang taong gustong maging bayani, alam ko na kung sino. Hindi nag-aksaya ng oras si Mayor Onyok. Sa araw mismo na yon, nagtungo siya sa bahay ni Raul, kasama ang kanyang tauhan at si Kapitan Dado. Walang sabi-sabing sinipa ng isang tauhan ang pintuan ng bahay. Nagulat si Raul at agad na hinarap ang mayor. Ano na naman ang kailangan mo? Huwag ka nang magpanggap, Raul. Alam kong may kinalaman ka sa nangyayaring patayan sa mga tauhan ko. Napatingin si Dahlia sa kanyang ama, pero hindi siya kumibo. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang lumitaw si Diwata Linang sa malayo, nakatago sa lilim ng puno. Napansin ito ni Dahlia, kaya naman napanatag ang bata. Huwag kang magsalita. Ako ang bahala sa iyo. Dahil dito, pinili ni Dahlia na manahimik. Habang tumatagal ang katahimikan, lalong naiinis si Mayor Onyo at nakakuyom ang kanyang kamao. Huwag niyo akong gawing tanga! Sinong gumagawa nito? Huwag na kayong magsisinungaling at magmaang-maangan! Sabihin mo na, Raul! Di mo kami maluloko. Siguro tamang inala ko. May kakaiba sa anak mo. Napaawang ang bibig ni Raul, pero bago pa siya makasagot, biglang lumakad palapit si Domeng. Ako ang ginahanap ninyo. Napatingin si Raul at Dahlia kay Domeng at pareho silang nagulat. Domeng, wag! Bago pa man maituloy ni Raul ang sasabihin, bigla siyang pinutol ni Domeng. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Napangisi si Mayor Onyo, lumapit sa matanda at hinawakan ito sa leeg. Matapang ka ha. Kung ganon, ipapakita ko sa iyo ang kapalaran ng mga nagtatangkang kalabanin ako. Walang sino man ang maaaring suwayin ng nais ko. Mabilis niyang hinugot ang kanyang itak at isang mabilis na saksak ang ginawa niya sa tiyan ni Domeng. Domeng! Wala kayong awa! Wag! Bakit niyo ginawa yun? Ganyan ang napapala ng mga palaban. Ano siya, bayani? Si Domeng ay agad na paluhod. Hawak ang kanyang sugatang tiyan. Bago siya tuluyang bumagsak, tumingin siya kay Dahlia na may ngiti sa kanyang labi. Ipagpatuloy mo ang laban, Dahlia. At sa huling hininga niya,
Bumagsak ang katawan ni Doming sa lupa at nawalan ng buhay. Natahimik ang paligid. Hindi makapaniwala si Dahlia sa mga nangyari at hindi niya yon inaasahan. Nanginig siya sa galit, sa lungkot at sa hindi masukat na hinanakit. Nais niyang sugurin at kitlin ang buhay ni Mayor Onyok at ni Kapitan Dado, ora mismo. Ngunit pinigilan siya ni Diwata Linang. Hindi ngayon, Dahlia. Hindi pa ito ang tamang panahon. Magpigil ka. Hindi ka dapat matuklasan. Nang makita ni Mayor Onyok na walang gumagalaw, napangisi siya. Walang sino man ang makakagapi sa akin ngayon. Ngayon tandaan niyo ito. Walang bayani sa baryong ito. At muli, iniwan nila ang dugoang bangkay ni Doming habang si Dahlia ay nanatiling tahimik. Pilit na nilulunok ang kanyang puot. Hindi pa niya maipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Pero isang bagay ang sigurado niya. Hindi na niya hahayaang pang may ibang magbuwis ng buhay para sa kanya. Matapos ang pagkamatay ni Doming, hindi na mapakali si Dahlia. Alam niyang hindi na siya maaaring maghintay dahil kailangan na niyang kumilos. Nang sumapit ang gabi, kinausap niya ang kanyang ama. Nasa loob sila ng kanilang bahay. May sindi lamang ang isang lampara sa mesa. Tahimik si Raul, pero alam niyang may bumabagabag sa kanyang anak. Dahlia, anak, alam ko may binabalak ka. Hindi ko gustong ilagay ka sa kapahamakan. Hindi ba pwedeng isipin mo ang kapakanan mo, anak? Alam ko na may kakayahan ka, pero isipin mo rin na bata ka ba? Dapat nga hindi ganito ang ginagawa mo. Hindi mo dapat ito pinapasan. Tay, wala nang ibang paraan. Kailangan nating kumilos bago pa may sumunod kay Mang Doming. Isa pa, ipinagkaloob na sa akin ni Diwata Linang. Tinanggap ko ito at alam kong malaking responsibilidad ang kakaharapin ko. Kaya handa na po ako. Kapag ipinagpatuloy mo ito, wala nang balikan, anak. Paano kapag napahamak ka? Hindi ko makakaya na may mangyari sa iyong masama. Handa na ako, Tay. Hindi na ako isang batang walang laban. At sa tingin ko, hindi naman ako pababayaan ni Diwata Linang at ng Mutya. Natahimik na lamang si Raul dahil alam niya na wala na siyang magagawa. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, isang gabi, sa mismong tahanan ni Kapitan Dado, nagtungo si Dahlia. Nakita niyang langung-lango sa alak ang kapitan habang nakaupo sa kanyang malaking upuan. Sa kanyang harapan ay nagkalat ang mga basag na bote ng alak at sa kanyang tabi ay may isang maliit na itim na mutya. Ang lihim niyang panangga sa sino mang gustong sumalakay sa kanya. Ilang sandali ang lumipas, biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang bahay at alam niyang hindi yon pangkaraniwan. Sumara ang pinto at bumukas ang bintana ng kusa. Nagising si Kapitan Dado sa biglaang paglamig ng paligid. Napamulagat siya nang makita ang isang anino na nakatayo sa kanyang harapan. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa tahanan ko, ha? Lumapit ang anino at lumantad ang mukha ni Dahlia, matapang at puno ng galit. Oras mo na, Kapitan Dado. Tapos na ang paghahari-harian niyo sa aming baryo. Nagulat si Kapitan Dado, pero agad siyang natawa. Talaga ba? Isang bata lang pala ang aatake sa akin. Ano akala mo? Matatakot ako sa'yo? Ngayon pa nadala ko ang tangan kong mutya. Hindi ako pumunta dito para takutin ka. Nandito ako para wakasan ang kasamaan mo. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Tumalon si Dahlia at mabilis na sumugod kay Kapitan Dado. Ngunit hindi nagpatalo ang kapitan. Kumuha siya ng itak at mabilis na sumugod sa bata.
Nagtagisan sila ng bilis at liksi. Simula sa araw na to, hindi ka na makapang-aapi pa. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo, bata. Noon pa man, duda na ako sa'yo eh. Alam kong may kakaiba sa'yo, Dahlia. Biglang nagliyab ang mutya ni Kapitan Dado at sa isang iglap, lumakas ang kanyang katawan. Ngayon, pantay na tayo. Batang impakta. Kung nung una nagawa mo akong matalo. Pero ngayon, hindi na! Muling sumugod si Kapitan Dado, mas mabilis at mas malakas kaysa kanina. Pero si Dahlia ay hindi natinag. Kahit na may mutya ka, hindi mo ako matatalo. Sa isang mabilis na galaw, umilag si Dahlia sa kasinipa ng malakas si Kapitan Dado sa sikmura. Hindi ito pwede. Hindi ako padadaig sa isang kagaya mo. Sinubukan niyang bumangon, pero bago pa siya makatayo, muling lumapit si Dahlia at sinuntok siya sa mukha. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang panga. Ako ang mananalo kaysa sa'yo! Ngunit hindi sapat ang kanyang mutya laban sa tunay na lakas ni Dahlia. Si Dahlia ay mabilis na sumunggab sa kanya. Hinawakan siya sa kwelyo at inilapit ang sarili niya sa mukha ng takot na kapitan. Ikaw at si Mayor Onyok ang dahilan ng pagpapahirap ng baryong to. Dahlia, pakiusap. Para mo lang awa. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na ako babalik kay Onyok. Hahayaan na kita. Hindi ako magsusumbong. Huli na ang lahat para sa'yo. At sa isang mabilis na galaw, isang napakalakas na suntok ang pinakawala ni Dahlia sa dibdib ni Kapitan Dado. Napasigaw sa sakit si Kapitan Dado. Bago bumagsak ang kanyang katawan sa sahig, duguan at walang malay. Lumipas ang isang linggo at si Kapitan Dado ay hindi pa rin nagigising. Nagpatawag si Mayor Onyok ng kanyang mga tauhan sa loob ng kanyang opisina. Nakatayo siya sa harap ng bintana. Matigas ang ekspresyon at matalim ang tingin. Sino man ang may kagagawan nito? Di niya alam ang kanyang nilalaro. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa kanyang tauhan. Hindi ako papayag na may sumuway sa akin ng ganito. Matalim ang ekspresyon ni Mayor Onyok at napapaisip siya kung sino ang may gawa ng bagay na yon kay Kapitan Dado. Sa loob ng kanilang maliit na kubo, hindi mapakali si Raul. Hindi niya matanggap ang landas na tinatahak ng kanyang anak. Anak, hindi mo kailangang ipagpatuloy ito. Umalis na lang tayo dito. Maghanap tayo ng tahimik na lugar kung saan wala ng gulo. Ano, Tay? Hindi ako pwedeng tumakas, Tay. Kung aalis tayo, sino magtatanggol sa mga naiwan natin? Pero anak, delikado ito. Hindi mo alam kung gaano kabrutal si Mayor Onyok at si Kapitan Dado. Bago pa makasagot si Dahlia, isang liwanag ang bumalot sa loob ng bahay. Nagpakita si Diwata Lina at seryosong tumingin sa mag-ama. Raul, alam kong nais mong protektahan ang iyong anak. Pero siya ay hinirang. Siya ang tanging may kakayahang tapusin ang pamumuno ng kasamaan. Ngunit, siya ay isa pa ring bata. Hindi dapat niya pinapasa ng ganitong kalaking suliranin. Hindi mo siya dapat pigilan. Dahil kung hindi siya lalaban, mas marami pang inosenteng mamamatay. Hindi solusyon ang pagtakas, Raul. Tama si Diwata Linang. Handa rin naman ako sa ganito. Tinanggap ko to kaya hindi ako maaaring umatras. Napabuntong hininga si Raul. Alam niyang wala na siyang magagawa. Kung ito ang kapalaran mo, anak, mag-iingat ka. Pero pakiusap ko lang, huwag mong pabayaan ang iyong sarili, ha? Kinabukasan,
Isang sigaw ang gumising sa baryo. Si Kapitan Dado ay muling bumangon. Sugatan ang kanyang ulo, nangingitim ang mga mata, ngunit mas lalong nag-aalab ang kanyang galit. Lumabas ka, demonyong bata! Akala mo ba'y napatay mo ako? Mali ka! Dahan-dahang lumabas si Dahlia, kalmado, ngunit matalim ang tingin. Ngayon, ipapalasap ko sa iyo ang tunay na bangis ng isang kapitan. Lasing lang ako ng gabing yon. Kaya nagawa mo akong matalo. Pero ngayon, di ka na mananalo. Kapitan Dado, tapos na ang panahon mo. Ikaw ang dahilan ng pagdurusa ng ating baryo. Hindi na kita hahayaan pang mamayagpag. Walang patumpik-tumpik, si Kapitan Dado ang unang sumugod. Isang malakas na hampas ng itak ang ibinagsak niya kay Dahlia. Ngunit bago pa ito lumapat sa katawan ng bata, isang hindi nakikitang puwersa ang humarang sa talim ng itak na ikinagulat ni Kapitan Dado. Ano ito? Hindi maaari! Imposible! Hindi mo na ako kayang talunin, Kapitan Dado. Ang kasamaan mo'y hindi na magtatagal. Oo, bata lang ako sa iyong paningin. Pero wag mo akong mamaliitin. Sa isang iglap, biglang bumilis si Dahlia. Isang suntok sa sikmura ng kapitan ang pinakawalan niya. Hindi ito pwede! Mas malakas ako kaysa sa'yo! Akmang susugod si Kapitan Dado, pero sinundan niyo ni Dahlia ng isang malakas na sipa sa dibdib ng kapitan. Bumagsak si Kapitan Dado sa lupa. Tumilapon ng ilang metro. Napasuka pa siya ng dugo at napahiga sa lupa. Hindi! Akong mananalo! Sa galit, kinuha ni Kapitan Dado ang kanyang sariling mutya at nagbago ang aura niya. Hindi ako patatalo sa isang bata! Sa isang iglap, biglang nagbaga ang katawan ni Kapitan Dado ng itim na liwanag. Ngayon, tingnan natin kung sino ang tunay na malakas! Sumugod siyang muli, mas mabilis at mas mabangis, ngunit sa bawat galaw niya, naiiwasan yon ni Dahlia. Sa isang iglap, lumutang si Dahlia sa ere. Bumalot ang pulang liwanag sa kanyang katawan. Kapitan Dado! Tapos ka na! Isang huling hampas ng kanyang kamao ang bumaon sa dibdib ng kapitan. Napahawak si Kapitan Dado sa kanyang dibdib. Napatumba at nanginginig ang kanyang katawan. Dahlia! Patawad! Pakiusap! Huwag mo akong tutuluyan! Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na atake ang ginawa ni Dahlia at si Kapitan Dado ay tuluyang bumagsak at hindi na gumalaw. Huminga ng malalim si Dahlia. Tinitigan niya ang kanyang kamay. Tapos na ang pananakot ni Kapitan Dado. Matapos ang madugong laban, lumapit si Raul. Niyakap niya ang anak ng mahigpit, puno ng pasasalamat at pagmamalaki. Anak, nagawa mo. Salamat at ligtas ka. Napangiti si Dahlia, ngunit alam niya na hindi pa tapos ang kanyang laban. Lalo na ngayon na marami ang nakakita sa kanyang taglay na kakayahan. Tiyak na makakarating yon kay Mayor Onyok. Kinagabihan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa baryo. Ngunit sa dilim ng gabi, isang anino ang mabilis na lumalapit sa bahay ni Raul at Dahlia. Walang iba kundi si Mayor Onyok at nag-aapoy sa galit. Lumabas kayo, Raul! Iharap mo sa akin ang iyong anak. Akala mo ba'y makakaligtas kayo sa akin?
Nagising ang buong baryo sa sigaw ng demonyong mayor. Ang mga tao takot na sumilip mula sa kanilang mga bahay. Ngunit ang hindi alam ni Mayor Onyok, may naghihintay na sa kanya. Sa harapan ng kanilang bahay, naroon si Dahlia. Kalmado, ngunit matalim ang tingin. Ang pulang kabibe ay mahigpit niyang hawak. Sa tabi niya, nakatayo si Raul, nag-aalalang tinititigan ang anak. Anak, sigurado ka ba sa gagawin mo? Ito na ang oras, Tay. Hindi na tayo dapat matakot. May tiwala ako kay Diwata Linang. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Naglakad ng mabigat si Mayor Onyok palapit sa kanila. Kasama niya ang kanyang mga tauhan, armado ng itak at baril. Aba! Anong meron dito? Tumingin siya kay Dahlia at nagsalita. Ikaw ang salarin. Alam kong ikaw ang pumatay kay Kapitan Dado. Dinuro niya pa ang bata, ngunit sa halip na matakot, hindi na tinag si Dahlia. Matagal mo nang inaapi ang mga tao dito, Mayor. Panahon na para tapusin ka. Nagniningning ang pulang kabibe sa kanyang kamay. Nakita yon ng mayor at napaatras ng bahagya. Ano yung hawak mo? Sandali siyang napatitig kay Dahlia at napangisi nang mapagtanto niya ang hawak ng bata. Isang kabibe! Yan nagsandata mo laban sa akin! Minaliit ni Mayor Onyok ang hawak ng bata, pero hindi na kumibo si Dahlia. Nakatingin na lamang siya, hindi na nagpatinag. Naramdaman ni Mayor Onyok ang kakaibang enerhiya na bumalot sa paligid. Wala akong panahon sa kalokohan mo, bata! Itinaas niya ang kanyang kamay, hudyat sa kanyang mga tauhan na umatake. Patayin ang batang yan! Ngunit bago pa man makagalaw ang kanyang mga tauhan, isang malakas na hangin ang bumalot sa paligid. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mayor Onyok. Napalunok siya dahil nakita niya ang tunay na anyo ni Dahlia. Nakayuko ang kanyang ulo, ngunit ang katawan niya'y nagliliwanag. At sa gabing yun, alam na ni Mayor Onyok na may kakaiba kay Dahlia. Nagtagisan ng tingin sina Dahlia at Mayor Onyok. Sa pagitan nila, nanginginig sa takot si Raul, ngunit hindi niya iniwan ang anak. Ang mga tauhan ni Onyok, kahit armado, ay hindi makagalaw. Tila may pumipigil sa kanila. Hindi mo na ako kayang takutin, Mayor. Hindi na ako kayang takutin ng sino man dito. Humakbang siya palapit kay Dahlia at tinitigan ito ng masama. Subukan mo akong labanan, bata. Titiyakin kong ikaw mismo ang magsisisi sa pagiging matapang mo. Ngunit sa halip na sumagot, napansin ni Dahlia ang kakaibang pagbabago sa mukha ni Onyok. Unti-unti, ang kanyang balat ay lumalabo. Tila lumuluwa ang kanyang ugat. Ang kanyang mata ay nagbago at naging kulay dugo. Bukod pa roon, ang kanyang kamay ay lumaki. Lumabas ang matutulis na kuko. Agad na napaatras ang mga tauhan niya dahil sa takot at nagtakbuhan ang mga ito. Napangisi si Mayor Onyok. Ngunit sa mga oras na yon, hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang bibig ay lumapad. Lumitaw ang mahahaba niyang pangil. Matagal ko lang itinago ang tunay kong anyo. Pero ngayon, wala nang dahilan para ikumpliko ang tunay kong pagkatao. Sa isang iglap, bumalot ang makapal na usok sa katawan ni Mayor Onyok. At nang mawala ang usok, nakita ng lahat na isa siyang gabunan. Nakatayo siya sa harap ni Dahlia. Matangkad, balot ng itim na balahibo, may mahahabang kuko at pulang-pulang mata. Isang nilalang
na nilikha mula sa kasamaan at kasakiman. Napasigaw ang mga tao sa paligid, ngunit si Dahlia hindi man lang natinag. Dahlia, anak, anong gagawin natin? Haharapin ko siya. Mas makakabuti kung ipapaubaya mo to sa akin, Tay. Pero anak, Bago pa man matapos sa kanyang sasabihin si Raul, nagsalita na ang bata. Kailangan na natin tong wakasan, Tay. akala nyo ba kayo lang ang may kakayahan? Ngayon, tingnan natin kung sino ang pananaig. Lumapit siya, handa nang umatake. Ngayon, makikita ng lahat kung sino ang tunay na makapangyarihan. Gayunpaman, kahit ipinakita na ni Mayor Onyo ang tunay na anyo, hindi man lang nakitaan ng takot si Dahlia. Sa halip, naghanda siya. Sa gabing yun, ang tunay na laban ay nagsimula. Nagtagpo ang tingin ni Dahlia at Mayor Onyo. Sa isang iglap, sumugod si Mayor Onyo. Mamamatay ka sa kamay ko, bata. Kung ako sa'yo, sumuko ka na lang. Hindi mo na mahahawakan ng sino man sa baryong to. Ikaw ang tatapusin ko. Isang iglap, umataking muli si Mayor Onyo. Gamit ang kanyang mahahabang kuko, sinubukan niyang sugatan si Dahlia. Ngunit mabilis ang bata. Tulad ng kanyang pagsasanay, iniwasan niya ang atake ng kalaban. Naghurimentado si Mayor Onyo. Umatake ng sunod-sunod, ngunit bawat galaw niya ay tila walang silbi. Dahlia! Anak! Mag-ingat ka! Nagpalitan ng atake sina Dahlia at Mayor Onyo. Sa isang iglap, ginamit ni Dahlia ang kanyang pulang kabibe, nagliyab ito at nagpakawala ng matinding enerhiya. Sa isang mabilis na galaw, sinuntok ni Dahlia si Mayor Onyo. Tumilapon ito at bumangga sa isang malaking puno. Napasukan ng dugo ang halimaw, ngunit tumawa lang ito. Akala mo tapos na? Hindi mo ko matatalo, bata! Muling sumugod ang gabunan, ngunit sa pagkakataong ito, mas hinarap siya ni Dahlia. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang iglap, nagdilim ang kalangitan. Tila sumasabay sa laban na nagaganap. Dahlia, ito ang huling pagsubok mo. Gamitin mo ang tunay mong lakas. Lahat ng pagsasanay natin. Ipakita mo. Mabilis na tumango si Dahlia at seryosong tumingin sa kanyang kalaban. Sa huling pagkakataon, muling sumugod ang mayor. Ngunit bago pa siya makalapit, tumalon si Dahlia at sinipa siya sa dibdib. Tumilapon si Mayor Onyok at bumagsak sa lupa. Bago pa siya makatayo, dumiretso si Dahlia at inumang ang kanyang kamao sa ulo ng halimaw. Nagliwanag ang kamao ng bata at isang pulang liwanag ang bumalot dito. Sa isang iglap, sinuntok ni Dahlia ang kanyang kamao sa mukha ng halimaw at isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong baryo. Napuno ng sigaw ni Mayor Onyok ang paligid at sa isang iglap, nang mawala ang usok, bigla na lang itong naglaho at tila nilamon ng kadiliman. Agad na tumakbo palapit sa anak si Raul nang makita niya na ito'y nagtagumpay. Anak! Nagawa mo! Salamat sa Diyos at ligtas ka! Tapos na po, Tay. Wala na si Mayor Onyok. Nakalaya na tayo mula sa mapang-api at mapang-abusong namumuno sa baryo natin. Matapos ang laban, kinabukasan, sa unang pagkakataon, nagising ang mga tao sa isang bagong umaga. Wala ng takot at wala ng pang-aapi. Sa gitna ng lahat, naroon si Dahlia, ang batang minsang pinanghinaan ng loob, ngunit naging tagapagtanggol ng kanilang baryo. Nagtagumpay ka, Dahlia. Simula ngayon, kayo na ang magiging bantay ng inyong baryo. Hindi na ako papayag na may mang-api sa atin muli.
Tapos na ang kalbaryo ng aming buhay. At mula ng araw na yon, ang baryo ay muling nabuhay. Si Dahlia, ang batang may pulang kabibe, ang naging tulay patungo sa kapayapaan.